Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan, ito ni Alan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Isa sa kinikilalang mamumuksa ng aswang sa bayan ay ang pamilya ni Alan. Manunugis ang kanununuan. Wala pang paliyas sa pakikipaglaban dahil bawat inkwentro napapatay ang kalabang nilalang. Ngayon na umabot sa kanyang henerasyon, ito ang napasahan ng responsibilidad. Handa namang gampanan ang tungkulin at mas mahusay pa sa nasundang miyembro ng angkan. Alan, pakihatid nga itong niluto kong suman sa bahay ni Maring Pining. Wala tayong may bibigay na limos sa lamay ng kanyang asawa. Kaya ito na lamang. Pwedeng ipares sa kape ng mga bisitang makikiramay. Isama mo na rin yung mga tira na produkto nating kabibing lampara. Pandagdag ilaw sa kanila. Ito rin palang kasoy. Ibigay na rin. Bilao ang paglagyan mo para madala lahat. Ihanda mo na lamang para kapag luto na itong kakanin, lalakad ka na lang. Wika ng ina. Kasalukuyang nagsisibak ng kahoy si Alan sa bakuran. Tumigil din nang madinig ang utos ni Nanay Monica. Inihanda ang bilao at mga ihahatid sa kabilang bahay. Ang dami nyo namang niluto na eh. Pang buong barangay na yata yan. May tuyo tayo rito. Isasama na rin po ba? May bigas din na bagong dating kanina. Galing sa gilingan. Magbibigay po ba tayo kay Aling Pining? Tanong ni Ala. May naghatid na pala ng bigas. Hindi ko alam ah. Kailan ba dumating? Hindi bali na. Bigyan mo rin kahit 5 kilo para makatulong tayo. Kawawa si Maring Pining. Siya na lamang yung naiwan. Noong nakaraang taon sunod-sunod na namatay yung 2 anak. Ngayon naman yung asawa niya. Kung maaari, doon ka na lang din muna para matulungan sa gawain. Susunod ako pagkatapos rito ha. Muling wika ng ina. Habang inaayos ang kakanin sa bilao. Sige po nay. Wala rin naman kasi si Joey kaya walang katulong dun sa lamay. Tapos na rin naman po ako magsibak eh. Naipasok ko na rin po sa silong yung mga kahoy. Ayos na yan anak. Saka gusto ko talagang naroong ka sa lamay para mabantayan na rin yung katawan ng patay. Alam mo naman na maraming balbal sa lugar natin. Bawat burol binibiktima. Walang hiya. Patay na nga nilapastangan pa. Mag-ingat ka roon na. Kung sakaling may makita kang kahina-hinala, gawan mo ng paraan ng walang ibang makakahalata. Paalala ng ina. Ilang beses nang nabiktima ng balbal ang lamay sa lugar na akala mong ang patay na katawan ng kaanak ang pinagluluksaan. Yun pala. Replika na lamang at katawan ng puno ng saging. Ang aswang na balbal ay palihim na ginagawa ang pakay. May ritual na inilalapat upang hindi mapansin ng mga tao ang pagnanakaw ng aktwal na bangkay. Dahil maalam ang pamilya ni Alan na sumuri sa ganitong klaseng kababalaghan, madali nilang natutukoy kung tunay o hindi ang laman ng kabao. Isa na dito si Nanay Monica na ilang ulit nakasaksi. Hindi lamang magawang ipagsabi sa iba dahil maraming hindi naniniwala. Siya pa ang masasabihang baliw kapag nagkataon. Pagkatapos maihanda sa bilao ang mga dadalhin, nagpaalam na si Alan. Nakarating ito sa tahanan ni Aling Pining. Makalipas ang ilang sandali. Dahil ilang metro lang naman ang layo nito. Naabutan niya ang mga nagsusugal na naghahanap ng makakain. Inihaing kagad ang bitbit. Tumulong na rin sa ibang gawain lalo na ang paghahanda ng hapunan.
Alan, ang bait mo talagang bata ano? Kahit hindi tayo magkaano-ano, nandito ka para tumulong. Inutusan ko kasi si Joey na mamili sa bayan. Kinulang na sa kape at pandesal. Kaninang umaga ko pa siya inutusan. Pero magagabi na, wala pa rin. Ito talagang batang to. Pumupuslit na naman siguro sa sabungan. Ay nako. Wika ni Aling Pining. Pamangkin ng asawa nito si Joey na kinupkop upang may makatulong sa kanilang mag-asawa. Ngunit napakapasaway nito kaya hindi maiwasang makonsumisyon. Ganyan naman po talaga yung kabataan ngayon, lalo na sa edad namin. Hindi talaga kayang pigilan yung sarili, lalo na sa mga bagay na nakahiligan. Baka mamaya, uuwi na rin yung si Joey. Tugon ni Alan. Pansin ko nga na ganyan yung kabataan sa panahon ngayon. Pero naiiba ka. Responsable sa buhay at hindi sumasali sa anumang kaguluhan. Hindi katulad ni Joey na minsang umuuwing hinahabol ng kaaway. Mabuti pa si Maring Monica, napalaki ng mabuti ang kanyang anak. Muling wika ni Aling Pining. Tumawa na lamang si Alan sa sinabi nito. Ilang sandali pa ay dumating na si Joey. Dala ang mga pinamili. May dala ding balitang kababalaghan na pasikretong ibinulong sa kanya. Paring Alan, mali ka nga muna. Dali, may dapat kang malaman. Dali na, lapit na. Wika ni Joey. Kuryoso naman itong lumapit. Siguraduhin mo lang na hindi ang kalokohan, Joey ha. Kita mong maraming gawain, nagtatawag ka pa. Ano ba yon? Tanong ni Alan. Galing ako sa bayan. Nakarinig ako ng balita tungkol sa balbal. May pinaglalamayan doon nung nakaraan. Ang sabi ng manong na nakausap ko, biktima ng aswang yung patay. Walang naniwala noong sinabi niya. Alam mo naman na hindi lahat ng tao sa lugar na ito naniniwala, di ba? Alam mo kung ano yung mas matindi? Kilala nung manong na yun yung balbal. Taga dito daw sa sityo natin. Hindi niya alam yung pangalan pero kilala sa muka. Wala akong ideya kung sino eh. Ayaw naman niyang sabihin. Pagsasalaysay ni Joey. Napaisip si Alan. Halos 2 dekada nang nakatira sa lugar. Ngunit wala itong kilalang aswang na taga roon. Sigurado ka ba? Baka loko-loko yung manong na napagtanungan mo ha. Alam mo yung pamilya namin. Nakikilala yung aswang kahit nasaan yung tao pa yan. Wala akong natutukoy na taga rito sa atin eh. Napaniwala ka naman ng manong na yun. Malay ko rin pero baka totoo. Posible naman di ba? Sa dami ng tao rito, hindi natin sila personal na kilala. Baka nagawang itago ng mabuti yung katauhan. Pero para sa lamay ni Lolo Pasito, kinakabahan ako. Bawat lamay kahit sa amang lugar, halos nabibiktima ng balbal na yan eh. Pero kung si Lolo Red, patay na nga eh, bibiktimahin pa. Napakahalang ng kaluluwa ng lintik na aswang na yan. Wika ni Joey. Subukan lang nila na lumapit dito. Ako mismo ang magliligpit sa kanila. Wika ni Alan. Natuwa naman ang kaibigan dahil alam nito na hindi sila pababayaan. Lalo na kung pambibiktima ng aswang ang pag-uusapan. Nang mga sumunod na sandali, naging abala sa pag-asikaso ng mga bisitang nakiramay. Silang dalawa ni Joey ang naghahatid ng pagkain at kape sa bawat lamesa. Sina Aling Pining at Nanay Monica naman ang kumikilos ng gawaing kusina. Sa kalagitnaan ng sitwasyon, naagaw ang pansin ni Alan sa dumating na 2 lalaki. Hindi niya kilala maging si Joey. At simpleng lumapit sa kabaong ang mga ito. Naluluhapang nakatingin sa patay. Ilang sandali pa lumabas si Aling Pining. Inaasahan nilang kilala ng matanda ang mga lalaki. Ngunit laking gulat nila ng hindi. Sigurado ka, Lola?
Sa kilos ng mga yan, parang malapit kay Lolo. Di niyo po ba talaga kilala? Tignan niyong mabuti baka nakalimutan niyo lang. Tanong ni Joey. Tigilan mo nga ako, Joey. Loko kang bata ka. Sabing hindi ko nga sila kilala. Saka iilan lang yung kaanak ng Lolo Pasito mo. Lahat pa naroon sa Mindanao at walang nagpaalam sa mga yon. Sandali, lalapitan ko para malaman natin. Tugon ni Aling Pining. Nilapitan ng matanda ang dalawang lalaki. Tinanong kung kaano-ano ng yumaong asawa. Sinagot siya at sinabing kaanak, pamangkin sa pinsan. Pinaniwalaan naman ito ni Aling Pining. Hindi naisip na magduda. Ito talagang si Lola ang daling mauto. Iniyakan lang ng dalawang yan yung kabaong ni Lolo. Tapos sinabing kaanak, naniwala rin kagad. Ewan ko ba, basta wala akong tiwala sa mga lalaking yan. Itsura pa lang parang wala nang gagawing maganda Wika ni Joey. Kahit si Alan, hindi kumbinsido. Base sa galawan ng mga ito, parang merong ibang motibo. Kaso nga lang, hindi magawang kumontra dahil kay Aling Pining. Nasa asawa nang namatay ang pagpapasya. Kahit si Joey na pamangkin, walang nagawa. Binantayan na lamang nila ang kilos ng mga ito. Wala namang kahina-hinala ngunit hindi magawang magpakampante. Ewan ko lang talaga paring Alan. Malakas talaga yung kutob ko na may mali sa dalawang yan Noong lumapit ako para mabigyan sila ng makakain, biglang bumigat yung pakiramdam ko. Parang mga halimaw yung kaharap ko Hindi pa tumitingin, parang umiiwas na. Lapitan mo nga, sigurado kung higit pa rito yung mapapansin mo. Wika ni Joey. Itinulak pa nito si Alan papunta sa kinaroroonan ng mga lalaki. Lumapit na lamang din para makasigurado. Inalok ng mani ang dalawa. Segundo pa lamang ang tinagal sa harapan ng mga ito. Ngunit may napapansin na siya kagaya ni Joe. Hindi rin mapalagay ang tangan at mapansing namamasa ang likurang bulsa ng pantalon sa pagkulo ng dalang lana. Kitang-kita niya rin ang reaksyon ng dalawa pero hindi masyadong nagpahalata. Tinanggap nito ang iniaabot niyang pagkain. Ngunit nang abutan ng asin para ipares sa mani, agarang humindi. Pangontra ito sa aswang. Hindi man gaanong malakas ngunit may bisa pa rin. Tumalikod siyang alam na ang katauhan ng mga lalaki. Tama ka pare. Iba nga ang pakay ng dalawang yan. Masama yung pakiramdam ko Mas mabuti pa sigurong magmanman tayo ng maigi. Hindi natin alam kung kailan sila aatake. Wika ni Alan. Huwag kang mag-alala pare. Bantay sarado sa akin yung mga lalaking yan. May pinaplano ka ba? Kasi kung pwede, itumba na kagad natin. Mungkahi ni Joey. Kalmahan mo lang muna. Diyan din naman pupunta yung lahat Sa ngayon, babantayan muna natin. Di tayo pwedeng magpadalos-dalos dahil baka iba yung maisip ng mga tao Huwag mong iwanan ng tingin. Kung sakaling aalis, susundan natin dahil sigurado ako magmamanman yan sa kaganapan dito sa Lamay. At kapag nakatsyempo, tsaka nila gagawin yung kanilang pakay. O sige, tama ka rin naman Hindi tayo pwedeng basta na lang kumilos. Kasi mga tao rito parang mga ano rin no? Minsan tayo na gustong tumulong ang napagkakamalang masama. O siya, doon muna ako Babantayan ko yung dalawang yon. Huwag kang lumayo para madali kitang matawag kung sakaling may gawin silang masama. Pag-uusap ng magkaibigan. Matapos ang usapan, kanya-kanya sila sa pagpwesto. Sa pinakalikod na hanay ng upuan si Joey. Si Alan naman ay nasa pintuan malapit sa kusina. Hindi matanggal ang tingin sa dalawang lalaki.
Ilang sandali pa, Napansin ng mga ito ang kanilang pagmamanman. Nagbulungan ang mga ito. Dali-daling lumapit kay Aling Pining. May sinabi ang mga ito. hindi nagtagal. Nagmamadali na silang umalis. Naging alisto ang dalawa. Dali-daling sinundan kagad ang dalawang lalaki. O pare, ano nang gagawin natin? Mukhang alam na nilang binabantayan natin sila. Tignan mo, oh, ang bilis mawala. Wika ni Joey nang maisahan sila ng mga ito. Nasa unahan lamang nila kanina. Ngunit sa isang iglap lamang ay biglang naglaho. Wala pa ring magbabago, Joey. Pupuksain natin ang mga yon. Di ko na sila maramdaman eh. Bumalik na tayo at doon maghintay. Sigurado kung babalik sila. Tugon ni Alan. Pinantayan nila ang bangkay. Nakaupo sila malapit sa kabaong. Paulit-ulit namang tinitignan ni Alan ang laman ng kabaong Upang masiguradong hindi ito napalitan. Nagtataka si Aling Pining sa dalawa. kaya lumapit na ito upang masita sila. Kanina ko pa kayo napapansin. Kakaiba ang kinikilos ninyo. Pati yung kaanak ng lolo nyo umalis dahil naiilang sa mga titig nyo. Ano bang nangyayari? Tinataboy nyo yung bisita ng asawa ko. Wika ni Aling Pining. Kaanak, naniwala naman kayo kagad, Lola. Hindi ko maalala na may binanggit si Lolo tungkol sa mga yun. Ang tatanda na nung dalawang yun. Kaya kung kapamilya sila ni Lolo, sana nakwento na wala naman. Alam mo, Lola, mapapahamak tayo sa ugali mong ganyan eh. Palibhasa kasi, hindi kayo naniniwala sa aswang. Tugon ni Joe. Abay bastos kang bata ka. Halika nga nang makurot kita sa tagiliran. Hindi dahil malaki ka. Sasagot-sagot ka na ng ganyan sa akin ha. Tama na po. Pasensya ka na, Aling Pining ha. Medyo lasing lang tong si Joey kaya hindi niya alam ang sinasabi niya. Nakitungga kasi sa inuman ni Mang Kanor dyan sa tabi. Mas mabuti pa siguro kung sa kusina na lang kayo. Maraming tao roon. Hihingi yata ng kape. Ay oo nga. O siya, doon na ako. Ikaw Joey ha. Malilintigan ka pa sa akin mamaya. Humanda ka. Banta ni Aling Pining. Dali-dali na itong bumalik ng kusina. Ikaw kasi Joey. Alam mong medyo mainitin yung ulo ni Aling Pining, ginaganon mo pa. Ang punto natin dito, mabantayan yung katawan ni Mang Pasito laban sa mga balbal. Huwag mo nang singitan ng kung ano-ano pang pag-aawayan nyo. Wika ni Alan. Hindi na nagsalita pa si Joe. Itinuloy nila ang pagbabantay buong magdamag. Alistong-alisto ang dalawa. At sa kabutihang palad, wala namang masamang nangyari ng gabing yon. Kinabukasan, inabangan nila ang pagbalik ng mga kalalakihan. Ngunit wala ni isang nagpakita. Hindi maganda ang kutob ni Alan na mga sandaling yon. Oh anak, kumusta pala kagabi doon sa lamay? Hindi na ako nakapunta dahil nakatulog. Wala naman sigurong nangyari. Oh, base sa mukha mo, parang meron. Meron ba anak? Tanong ni Nanay Monica. Nanay, may dalawang lalaking nagpakilalang kaanak ng yumao eh. Pero hindi kami kumbinsido ni Joey. Nang suriin ko yung dalawa, mga aswang yung mga yun. Hindi lang namin nahuli kasi nakawala eh. Hindi namin alam kung nasa na. Pero naniniwala kung babalik yung mga yun. Sila pa. Sa ugali nilang mga balbal, sigurado kung babalikan nila ang lamay. Kahit delikado para sa kanila. Wala silang pakialam basta makuha lamang yung pangkay. Tugon ni Alan. Isa yan sa paraan nila para malapitan ang bangkay. Masuri, yan ang una nilang ginagawa.
Naniniwala rin akong babalik ang mga yon. May plano ka na ba, anak? Meron naman po, Nay. Aabangan ko sila. Bago pa nila magalaw yung katawan ni Mang Pasito, kailangan muna nilang lampasan yung lupit ko. Wika ni Joey. Bumalik ito sa tahanan ni Aling Pining kasama ang ina. Kagad niyang minanmanan ang paligid. Wala itong nakitang mali kaya nagpatuloy sa pagtulong sa mga gawain. Naging abala sila sa mga sumunod na sandali. Dahil huling gabi na ng lamay, libing na kinabukasan. Nawala sa isipan ang tungkol sa mga lalaki sa pagdaan ng mga kakilalang nakikiramay. Kabilang narito ang mga kasamahan sa trabaho ng yumao at kaanak ni Aling Pining. Sa kaliwat ka ng gawain, hindi na naisip ang mahalagang bagay. Sa gabing iyon, nagsagawa ng seremonyas ng misa para mabendisyonan ng katawan. Marami ng tao ang naghihintay sa pagdating ng pari. Medyo masukal ang lugar. Mahirap ang daan kaya natagalan. Hindi nasimulan kaagad dahil pinakain muna ng hapunan ang mga alagad ng simbahan. Habang naghihintay, napansin ni Joey ang dalawang lalaki. Nakatayo sa hindi kalayuan. Pasimple niya itong ipinaalam kay Alan. Pare, nandito na yung mga lalaki. Kakaiba yung tingin nila, oh. Wala talagang sinasanto yung mga yan. Kitang nandito yung alagad ng simbahan. Hindi ba sila natatakot? Parang simple lang para sa kanila na lumunok ng takot, ah. Ano? Papalag na ba tayo? Tanong ni Joey. Tinignan ni Alan ang kinalalagyan ng dalawa. Distansya ang mga ito sa bahay. Palingalingas sa paligid na parang naghahanap ng tamang pagkakataon. Papalag na tayo. Humanda ka na. Lalabanan natin sila. Teka, sasali ka ba sa pagtugis o hindi? Tanong ni Alan. Kaya mo naman siguro yung mag-isa, hindi ba? Ano kasi, parang mas gusto kong makinig ng banal na salita ng Diyos. Kaya mas ayos siguro kung dito na lang ako, no? Magsisimula na rin kasi yung misa mamaya. Tugon ni Joey. Sabay talikod sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Alan sa kinilos ng kaibigan. Akala pa naman niya may makakasama na sa labanan. Isinawalang bahala niya ang reaksyon nito at binalingan ang mga lalaki. Dahan-dahan na silang kumilos. Sinundan niya ang dinaanan ng mga ito papunta sa kakahuyan. Mabilis ang kilos ng dalawa. At habang tumatagal, isa na lamang sa dalawang lalaki ang nasundan. Hindi niya napansin kung nasaan. Ngunit nang makita na umuusal ang kasama nito, may iilan pang kilos ang mga kamay na para bang nagriritual. Ginamit din niya ang natutunang orasyon at dito napag-alamang nakahanda na ang isa para tangayin ang bangkay sa lamay. Nagmamadali itong bumalik ngunit hinatak ng nilalang. Dali-dali siyang pinigilan. Ayos ah. Ano? Sasaluhin mo lahat ng lupit ko? Uunahin ko sana yung kaibigan mong nandun. Pero ikaw tong nagpresentang mauna. Wika ni Alan. Hanggang sa naging ganap na itong aswang at umangil sa kanyang harapan. Alam nyo, ang kakapal ng mukha nyo no? Nabisto na nga bumalik pa. Ganyan ba talaga kayo kadislidong makuha yung ninanais na biktima? Lumapit ka para malaman mo kung gaano ako nagpipigil. Muling wika ni Alan. Inatake niya ito. Hindi nagpatalo ang nilalang. Sumugod din. Habang kinakalaban ang aswang, hindi maiwasan ni Alan na mabahala sa kalagayan ng lamay. Naroon na ang isang nilalang. Sinubukang takasan ang kinakalaban. Ngunit mabilis nitong nasusundan ang bawat paggalaw. Kung saan siya haharap,
kagad nahaharangan. Ilang ulit pa itong natutumba dahil sa tindi ng lakas ng nilalang. Ayos ang lupit din ng kilos mo. Mahusay ka pare. Wika ni Alan. Hindi niya maiwasan itong sabihin. Naggulat sa kakayahan ng balbal. Muling umatake ang aswang. Nahirapan itong kumalaban dahil hindi nadadaan sa mano-mano. Wala itong dalang patalim kaya hindi naging madali. Ngunit nagawa naman ang paraan. Nakaisip habang nasa kalagitnaan ng pakikipagtuos. Hinuhuli ang mga kamay nito at siyang ginamit upang kitilin ang sariling buhay. Ang mga kuko ay tumagos sa lalamunan. Humandusay na lamang ito sa lupa. Naghanap siya ng matulis na bagay sa paligid. Nang makakuha ay kagad tinuluyan. Dali-dali siyang bumalik ng lamay. Nahagip ang balbal na nakaabang sa itaas ng puno. Nagriritwal. Nang makakuha ng patalim sa tahan, walang pagdadalawang isip na hinamon ang nilalang. Kasalukuyang nagaganap ang misa kaya hindi pa nito nagawang tangayin ang bangkay. Sila naman ngayon ang nagtuos. Parehong ayaw magpatalo sa isa't isa. Ibinuhos ang buong lakas. Sinubukan itong umasal ng kung anong mga salita ngunit nagawa niyang pigilan. Tinaga ngunit daplis lamang ang inabot. Nagpatuloy ang kanilang labanan. Naagaw nito ang patalim at siya ang pinagtataga. Kaso hindi ito tumatalab. Anong akala mo? Ganun lang yun. Itong sayong hayop ka. Tinaga niya ito ng tinaga hanggang sa humandusay na lamang. Pasimple niyang pinahid ang sariling pawis at naupo sa tabi ng nilalang. Alam mo, tarantado talaga yung lahi niyo no? Naghahanap ng sariling kamatayan. Buti sa akin kayo napadpad. Ito, pareho kayong bagsak ng kasama mo. Nagpanggap ang kaanak ng yumao. Ang kakapal ng budhi niyo no? Ang dami niyong alam para lang makuha yung ginugusto niyong biktima. Wika ni Alan habang patuloy lamang sa pagtadtad ng katawan ng balbal. Natigil lang ng matauhan sa ginagawa. Mabilisan niyang dinispatsa ang bangkay ng mga nilalang at nagmamadaling bumalik sa lamay. Nagsimula na ang misa pagkarating niya. Hindi lang magawang lumapit dahil kagagaling lamang sa engkwentro. Oh anak, kanina pa kita hinahanap. Diyos ko, nangangamoy ka anak. Umuwi ka at maligo. Magbihis ka na din. Bumalik ka rito pagkatapos ha. Dalian mo. Wika ng ina nang malapitan siya. Pare, kumusta yung laban? Anak ng dinuguan. Mas nangangamoy aswang ka pa kaysa sa tunay na aswang pare. Nalahian ka ba habang nakikipagtuos? Pabirong wika ni Joey. Hindi naman nakapagpigil si Alan. Kaya ipinunas ang palad na merong mantsa ng dugo ng nilalang. Tinalikuran na niya pagkatapos. Umuwi ito ng tahanan. Naligo. Nagbihis at bumalik kagad sa lamay pagkatapos. Pasimpleng nakiupo at nakinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos ng misa, tumulong na siya sa pagsisilbi sa mga bisita. Binibigyan ng makakain at maiinom. Uy, kwentuhan mo naman ako sa nangyari. Ang tagal mong bumalik ka. Mabuti naman nakaabot ka pa sa misa. Kung sa bagay, matagal na simulan yung misa eh. Dumaldal pa yung pari. Tapos yung pastor at sakrista naman, medyo makakalimutin. Naiwanan ba naman yung ibang gamit? Eh Diyos ko. Mga taga-silbi, aanga-anga rin pala. Ano na nga yung nangyari? Pagpupumilit ni Joey nang sila na lamang ang nasa kusina.
Kung sumama ka kanina, hindi ka sana magtatanong-tanong ngayon. Mas mabuti pa nga yung manok sa'yo. May katapangan pa. Ikaw, magaling ka lang sa salita. Tapos kung dumating na yung aktwal na sagupaan, ang dami mo ng rason. Tugon ni Alan. Ito naman, parang yun lang eh. Di kasi ako'y pinanganak na matapang katulad mo. Saka magsasaka ng mais yung pamilya ko. Hindi magdirigma tulad nyo. Ang tatapang ng dugo nyo. Tapos sa amin naman ang duduwag. Kaya ano na nga yun nangyari kanina? Paano mo itinumbay yung mga yun? Pagkwento ka na para may pagmayabang ako sa mga kaibigan ko. Dali na. Patuloy na pangungulit ni Joey. Ganyan ka no? Ninanakaw mo lang yung kwento ko para ipagyabang sa mga barkada mong utu-uto. Magpaawat ka na nga. Ito na lang kasi yung lamutakin mo. Lumayo ka nga sa akin. Ang kulit mo eh. Ang arte naman ng lalaking to. Yun lang naman eh. Napakadamot mo. Wika ni Joey. Ngunit hindi pa rin bumigay si Alan. Lumipas ang gabi na magaan ang pakiramdam ni Alan sa nagawang pagpuksa sa mga aswang. Nakahinga na ito ng maluwag. Kinabukasan, naging maayos ang pagpapalibing. Walang anumang aberyang nangyari. Payapang natapos ang huling araw ng yumao. Hinanap pa ni Aling Pining ang dalawang lalaking nagpakilalang kaanak. Dahil ang sabi ay dadalo sa libing. Ay naku, ito talagang si Lola. Hinahanap pa talaga yung mga halimaw. Nauna pang nailibing kaysa kay... Dali-daling hinampas ni Alan ang bibig nito. Hindi na nais pang ipaalam sa ibang tao ang nangyari. Lalo na kay Aling Pining na hindi naniniwala sa mga ganitong bagay. Baka naman may mga bagay na inaasikaso, kaya hindi nakarating. Ang importante nakadalaw sila sa lamay. O siya, malapit na yatang umulan. Umuwi na tayo bago pa maabutan. Joey, Alan, kay Mang Jojo kayo sumabay kasi hindi na tayo kakasya sa sakyan ng barangay. Sa bahay na lang tayo magkita-kita. Dumiretso ng uwi ha. At baka kung saan-saan pa kayo susuot. Wika ni Nanay Monica. Marahang tumango ang dalawa. Umuwi namang kagad kagaya ng sinabi ng ina. Dahil sa nangyari, nabawasan ang alalahanin ni Alan. Wala nang lamay sa malapit kaya't makakapagpahinga sa panunugis ng balbal. Muli niyang binisita ang lugar na pinagdispatsahan ng mga bangkay nito. Wala nang kahina-hinala at unti-unti nang kinakain ng uod ang katawan. Bumalik ito ng tahanan at sariling buhay naman ang pinaglaanan ng oras. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Felix. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Zamboanga. Nang mga panahong yon, doble-doble ang malas na kinakaharap ng pamilya ni Felix. Naging sunod-sunod ang pagkawala ng mga mahal sa buhay. Sa taong iyon sabay na namatay ang mga magulang. At paglipas ng ilang buwan, sumunod naman ang bunsong kapatid. May sarili na ding pamilya si Felix. Mabait naman ang napang-asawang si Carmila. Nagkaroon din sila ng isang anak na si Josefa. Kasamang naninirahan nito ang asawang anak sa sementeryo. Kaya tuwing araw ng undas, marami namang kita si Felix sa pagiging isang sepulturero. Ngunit alam niyang hindi lamang siya dapat umasa roon. Kaya tuwing umaga, namamasukan ito bilang mananahi ng sapatos. Biyasa kong ituring si Felix na mga katrabaho dahil sa 30 taon itong serbisyo. Matapos ang trabaho,
kagad naman itong umuuwi ng tahanan sapagkat 2 oras ang lalakarin pauwi ng sementeryo. 1 oras na paglalakad sa lubak na kalsada, 1 oras naman papunta sa sementeryo. Patag naman ang daan papunta doon, ngunit napakadilim ng paligid dahil sa dami ng punong nakapalibot. Nasanay na lamang si Felix sa iba't ibang elemento, kaya madali na lamang ang paglalakad sa dilim. Pagka-uwi ng tahanan, palagi namang nakaabang ang mag-ina niya sa pinto. Sa ilang taong paninirahan, wala namang nanggambala sa kanila. Subalit ang taong ito ay naging palaisipan para kay Felix. Napaka-misteryoso ng pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Lahat ng mga ito nagkaroon ng pare-parehong karamdaman at walang nakatuklas kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya namang ginawa ni Felix ang lahat para sa seguridad ng mag-ina. Kadalasan tuwing gabi, nagmamasid-masid siya sa paligid. Ngunit wala namang napapansing kakaiba. Maliban sa mga kakaibang tunog galing sa matandang kahoy ng akasya malapit sa ilog. Sinubukan niya rin itong tignan gamit ang ilaw, ngunit wala talaga. Ang nakakapagtaka, habang naglalakad, nadidinig niya ang tunog nito. Ngunit kapag itinatapat naman ang lampara, nawawala ring kagad. Isang araw, nagpainom ang amo sa trabaho. Nabanggit ng isang katrabaho na may bagong dating na albularyo sa lugar. Dagdag pa nito, isa itong dalubhasang albularyo sa karatig probinsya. Sa gitna ng kalasingan, tinugunan ito ni Felix na, Albularyo ba ka mo? Hindi naman niya naisalba ang pamilya ko. wika ni Felix sa sarili. Napasarap ang inuman. 12:00 na nang makauwi sila. Pinabaunan naman siya ng mga kainuman ng ilaw para may magamit sa paglalakad. Ngunit hindi naman niya binuksan dahil dobleng lakas ng loob ang nararamdaman kapag lasing. Nang nasa tapat ng puno ng akasya malapit sa ilog, nakadinig siya ng mga bibig ng umunguya. Nilapitan niya ito at nakakita ng napakaraming anino. Ngunit sa isang kisap mata, nawala din namang kagad ito. Biglang nagising si Felix sa pagkalasing dahil hindi basta ang nakita niyang mga anino. Sinlaki lamang ng tao, ngunit may mahabang tenga at kalbo. Dahil sa panandali ang nakita, bigla itong nakaramdam ng kaba. Tinignan ng paligid ngunit wala na talaga ang mga nilalang. Natigil na din ang tunog ng mga ngumunguya at nang buksan ang hawak na ilaw. Napasigaw sa takot nang may maapakan na isang bangkay na gula-gulanit na nakahandusay sa lupa. Dali-dali siyang tumakbo dahil sa kilabot na naramdaman at kagad tinignan ang mag-ina. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makita na mahimbing na itong natutulog. Kinabukasan, inaapoy ng lagnat ang anak na 9 na taong gulang. Bago pa man umalis, pinainom na ito ng mga herbal na medisina. Iniwan sa asawa ang iba pang dahon na kailangang pakuluin at ipainom. Sa maghapong trabaho, wala itong ibang nasa isip kundi ang may sakit na anak. Kaya naman pinayagan siyang makauwi ng maaga. Pagkauwi, labis itong kinabahan. Nang makita ang sakit na nangyari sa anak ay siyang kinamatay ng buong pamilya. 1 linggong nakaluwa ang mga mata hanggang sa tuluyang matanggal at kasabay ng pagsuka ng napakaraming dugo na naging sanhi ng agarang kamatayan. Lumabas si Felix ng tahanan para kumuha ng dahon ng oregano na ipinapainom sa bata. Nang makarating sa puno ng akasya,
Muli na naman niyang nadinig ang ingay kagaya ng huli siyang dumaan doon. Hinayaan na lamang dahil mas prioridad na makakuha ng dahon na kinakailangan ng anak. Habang papauwi, nakaramdam ng kaba si Felix sa paligid. Parang may sumusunod sa kanya. Ngunit paglingon naman sa likuran ay wala itong nakita. Pagka-uwi, isinara kagad ang lahat ng pinto at bintana. Alam niyang may kung anong elementong umaaligid sa tahanan. 12:00 ng hating gabi. May kumalabog sa bubong. Dali-daling kinuha ni Felix ang itinatagong buntot pagi. Ngunit hindi umalis ang mga ito na parang may mga kasamahan pang nakapaligid sa tahanan nila. Pilit binubuksan ang mga pinto at bintana habang gumagawa ng kung anong ingay. Maya-maya pa't buwelo niyang sinipa ang pintuan. Ngunit ni isang nilalang ay wala itong nakita. Inihampas na lamang ang dalang buntot pagi sa mga kahoy sa bakuran at ilang minuto lamang ang lumipas. Naramdaman niyang nagsialisa na ang mga ito. Dahil sa takot ni Felix sa nangyari, naisip niyang baka ang anak na may sakit ang punteriya ng mga ito. Hinanap niya ang dayong dalubhasang albularyo na sinasabi ng mga nakainuman. Kagad naman itong nahanap ni Felix dahil tanyag na ang manggagamot sa lugar. Habang naglalakad papunta sa tirahan, sinabi ng albularyo na, Napakadami talagang itim na elemento na nagkalat malapit sa inyo, ano? wika ng albularyo. Hindi na tumugon pa si Felix. Nang makarating sa tahanan, hinawakan kagad ng albularyo ang kamay ng bata at sinabing, Nako, itim na engkanto ang may kagagawa nito. wika ng albularyo. Napatanong naman si Felix kung ano ang itim na engkanto. Isa sa mga engkantong mahirap hanapin sapagkat anino lamang at kung sakaling makita, ilang segundo lamang ang itatagal. Naalala ni Felix ang gabing nakakita siya ng mga anino sa may puno ng akasya. Kaya naman napatanong ito. Teka, kumakain po ba sila ng mga bangkay? Tanong ni Felix. Maaari. Ito ay isa sa paraan nila ng pagkuha ng pagkain. Pwedeng sa bagong libing o pwede din naman sa isang taong bibigyan ng malubhang sakit. At kapag namatay na, doon ito kakainin. Tugon ng albularyo. Naibahagi din ni Felix ang karanasan ng malasing. Nakumpirmang tama nga ang paggamit ng ilaw malapit sa mga ito dahil nawawala ang kakayahan nitong kumain ng bangkay kapag nailawan. Nakumpirma din ng pamilya na ang sakit ng anak ay ipinataw ng isang itim na engkanto. At para mabawi yun, kinakailangang manalangin sa tahanan nito. Gagawin yun sa paanan mismo na matandang akasya. Magtatayo ng isang dambana at kinakailangang mag-alay ng dahon ng hitsyo. Kinabukasan ng umaga, kagad nila itong sinagawa. Gawa sa kahoy ang dambana. Ang loob naman nito ay pinalibutan ng puting bulaklak at inilawan. Matapos yun, naglagay sila ng lamesa sa gitna at inialay ang mga dahon ng hitsyo. Sa mahinang boses, binigkas nila ang mga panalangin na galing sa albularyo. Hindi namang maiwasan ng ibang mapatanong sa kung anong ginagawa nila. Ngunit mas pinili nilang manahimik na lamang at sa puntong yun, tanging kagalingan lang ng anak ang nasa isipan. Kaya naman doble-dobleng pag-iingat ang ginawa nila para maiwasan lamang na makagambala pa sa mga itim na engkanto.
Matapos lamang ang 1 linggo, nakabalik na sa dati ang katawan at pakiramdam ng bata. Sabay namang nagpasalamat ang mag-anak sa pamamagitan ng dasal. Dahil sa pangyayaring yun, ang mga itim na engkanto naging bahagi na ng kanilang mundo. Araw-araw silang dumadalaw at nagdarasal. Ngunit sa mundong ibabaw, hindi talaga pare-pareho ang pananaw ng tao. Isang araw, ang dambanang kanilang itinayo, winasak ng isang grupo ng pasaway na binatilyo. Matapos ang insidenteng yun, 1 buwan lamang ang nakalipas. Nabalitaan nilang patay na ang mga ito. Dahil hindi matanggap ng mga magulang nito ang nangyari, pinagtangkaan nilang putulin ang kahoy ngunit ni isa. Walang nagtagumpay. Dahil sino mang magtangka ay kagading dinadapuan ng sakit. Simula ng araw na yun, naging usap-usapan na sa lugar ang dambana at ang itim na engkanto. Ang pamilya naman ni Felix, nagtayo muli ng isa pang dambana. Magmula ng araw na yun, wala namang nagtangkapang patumbahin ito. Naging palaisipan sa mga karatig bahay at maging sa mga dumadalaw sa sementeryo ang ginawang dambana ng pamilya. Ngunit pinagsawalang bahala na lamang ito ng mga tao sa lugar dahil alam nila sa kanilang sarili. Sa paraang yun, hindi na muli pang manggagambala ang mga itim na engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.